Come on, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, to be honored, to be magnified, O God. Salamat, O Diyos, sa napakagandang araw na ito. Salamat sa buhos ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya, Panginoon. Thank you, Lord, for today is the day that you have made. At alam namin ngayong araw na ito, mayroon ka matinding gagawin sa aming buhay. Lord, kami nagpapakumbabang lubos, humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan, O God, at nagpapalinis kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Hayaan mo, O Diyos, na ngayong araw na ito, walang ibang masamba kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Walang pangalang itataas kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. And Lord, today will not be a day that we will be informed, but today we will be transformed from glory to glory by your word. Speak to your people, O God. Speak through thy servant. At hayaan mo, O Diyos, even those who are with us in the online, Panginoon, mararanasan at mararamdaman nila ang malayang pagkilos niyo. Salamat, O Diyos. We welcome you in this place. We acknowledge your presence in our midst. At lalabas kami sa lugar na ito na mayroong kaming daladalang bagong bagay na nagmumula sa iyo. Lord, let there be healing. Let there be deliverance in our midst. And let there be signs, wonders, and miracles. As we glorify your name today, O God, ingatan niyo rin po ang aming mga kapatiran na papunta pa lang sa lugar na ito at makarating ng ligtas at payapa. Salamat, O Diyos. We entrust to you everything. Kayo po ang mapapurihan sa buong worship service na ito and even all the worship services all throughout the globe. I-anoint mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. We receive the answered prayers today. We are victorious. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. At atin din pong i-declare ang ating culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan muli natin si Jesus, ang ating mabuting Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Praise God. Marami po sa atin ngayon ay tumanggap ng answered prayer. Bakit? Lagi po kasing sabi natin, ano gang banas? Pagkakainit. Ayan na, tumugon na po ang Panginoon. Amen? Praise God. Sino po ang mga first-timers? Meron po ba ngayon lang nakarating sa lugar na ito? Welcome po kayo. Welcome to Jesus the Anointed One. You are blessed. You are super blessed. Amen. Ang ating pong minamahal na Bishop Art and Revelin ngayon po ay nasa Europe para po mag-conduct po ng conferences doon at mag-celebrate po ng anniversary sa lugar na iyon. Kaya pakisama po sila sa ating panalangin. Kanilang kaligtasan sa lahat ng kanilang pupuntahan, the anointing, and the continuous victory na mga gawain po doon. At ako rin po, kababalik ko lang po galing sa Australia, sa JA1 Adelaide and JA1 Melbourne. They have also celebrated, actually JA1 Adelaide celebrated their anniversary, while JA1 Melbourne, karoon po tayo ng maraming seminars patungkol po sa discipleship sa lugar pong iyon. Kaya binabati ko po yung mga taga JA1 Adelaide and JA1 Melbourne, nating mga pastors, leaders, and congregation. Salamat sa inyong lahat. And lahat ng ating tinanggap sa mga nagdaang weeks na iyon,
kayo po ay super blessed at tinanggap na ninyo ang pagpapala ng Diyos. Salamat din po sa inyong mga panalangin at akin pong naging mission sa lugar na iyon. Tunay po ang Diyos ay napakabuti. As in, napakabuti ni Lord. Amen. Sino pong ready na to hear the word? Naranasan nyo na ba na may stuck? Meron ho ba ditong naranasan ng ma-stuck siya? Na-stuck ka sa traffic. Yung ganito yung itsura ng traffic. Sinong nakaranas na nung ganun? Oh, grabe, ano po? Kung ganyan naman ang traffic, ay baka gusto mo na lang pumunta sa Mars. Okay. At sino ditong nakaranas ng may stuck sa utang? Talaga namang ano man ang iyong puntahan, para bang hindi ka nilulubayan ng utang na yan. Meron ba ditong na-stuck na sa dilim? Yung pagka madilim na, nawala ng kuryente, lalo't gabi, takot na. Okay? Parang yung katabi mo lang. Pag madilim na, hindi ko baga alam bakit maraming buwan natatakot pag madilim. And today, ayaw po ng Diyos na tayo po ay mananatiling stuck. Kaya po, ang title lang ating pag-uusapan this morning is, God will get you through it. Sa Tagalog, dadaan ka, pagdadaanan mo yan, pero tutulungan ka ng Diyos makalampas dyan. Sasamahan ka ni Lord para makaalis ka sa sitwasyon mo. Hindi ka niya iaalis basta-basta, kundi lalampasan mo yan. Ano po ibig sabihin ng stuck? Stuck means you are remaining in a static condition and you are failing to progress. Pag stuck po, ibig sabihin hindi ka makaalis. Nananatili ka dyan sa lugar na yan at sa tingin mo, sa buong lahat ng area ng buhay mo, walang progress. Wala kang nakikitang pag-usad. At meron po akong nakita na 2 main reasons kung bakit po ang isang tao ay nai-stuck. Okay? Makinig po tayong mabuti. Una, you are being stuck because of yourself. Marami hong tao kaya hindi makausad, walang progress, ay dahil mismo ng kanilang mga sarili. And no other way to figure this out but to look on the life of Moses. Si Moses po, in the book of Exodus chapter 4 verse 1, kahit po siya ay matinding ginamit ng Panginoon, pero sa simula, hindi ho niya maranasan ang paggamit ng Diyos. Bakit? He was stuck because of himself. They will never believe me, according to Exodus chapter 4 verse 1. They will never believe me or listen to me, Moses protested. They will say, the Lord didn't appear to you. Ano po sabi ni Moses? Baka naman walang maniwala sa akin. Hindi nila paniwalaan na ang Diyos ay nagpakita sa akin. Eh, sino nga ba naman si Moses? Moses was a nobody, actually. Hindi siya kagaya ng kanyang kapatid na si Aaron at si Miriam. Why? Miriam was a prophetess at siya anointed ni Lord. Si Aaron ay isang Levite o isang high priest and he was really anointed also by the Lord. Ibig sabihin, si Moses po, wala naman talaga siyang anointing that time. Hindi man lang siya prophet, apostle, or whatever. Hindi po. Moses was a nobody. Siya'y bunso sa magkakapatid. At ano po ang nakita niya sa kanyang sarili? Yung kanyang weakness. Isa po siyang dating prinsipe ng Ehipto. Alam na alam po natin, siya po ay isang prince of Egypt. Kaso ang problema, naging murderer siya kasi pinatay niya yung mga Egyptians na pinapahirapan yung kanyang mga kababayan, mga Israelita. Pinatay niya po yung isang sundalong Egyptian. Kaya nung mangyari yon, may nakakita sa kanya, anong ginawa ng mga tao? Anong ginawa niya sa sarili niya? Siya'y nagpakalayo-layo. He was a prince, then he became a murderer, and then he became a wanderer. Yun ang identity ni Moses. Kaya naman hindi mo siya masisi kung bakit hindi niya makita na siya'y tinawag ng Diyos. Parang tayo lang. Hindi naman po tayong lahat ay may magandang nakaraan. Sino po dito ang nagsimula na siya'y maganda na agad?
Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman ganyan ang itsura niyan eh. Noon, hindi mo ma-figure out ang mukha niyan. Hindi naman talaga ganyan yan. Noon na lamang pumasok sa eksena si Jesus, saka gumanda ang buhay natin. Totoo? I'm not talking about finances only. I'm talking about the whole aspects or all aspects of our lives. Lahat ng tao nagsimula sa pangit na nakaraan. I was before stuck. I am myself stuck. Din po ako sa aking kalagayan before. I was not a believer of Christ. Hindi ko alam ang direksyon ng Diyos sa buhay ko. Pero kaya lang gumanda. Sabihin natin, gumaganda. Kaya gumaganda ang buhay ng isang tao is because Jesus came into the picture and He started to arrange everything in our lives. And everything started to fall in their right place. Kaya tingnan mo ngayon ang buhay mo. If you will look back months ago, years ago, pagtingin mo sa buhay mo ngayon, wow, akala mo lang you are stuck, pero ang totoo, may pag-usad ka. Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, umuusad ka talaga. Amen ba? Kaya po, Moses cannot believe that God can call him because of his dark past. Akala po kasi ng tao, lalo na sa Exodus chapter 4 verse 10, Moses said to the Lord, "Please, Lord, I'm not a good speaker. I've never been a good speaker. And I'm not now, even though you've spoken to me. I speak slowly and I become tongue-tied easily." Ano pong sinabi ni Moses? Ginastify niya kanyang sarili, hindi ako pwedeng tawagin ni Lord. Pero ano po ang kanyang naging dahilan? Nagpakita po ang Diyos ng mga himala. Sabi niya, ihagis mo, bibigyan kita ng isang tungkod. Ihagis mo yung tungkod na yan. At pagkahagis mo ng tungkod na yan, magiging ahas. At nung ihagis niya nga po, naging ahas po yung tungkod. At after that, ipasok mo ang iyong kamay sa loob ng iyong damit. At nung ipinasok po niya, ilabas mo ulit. Paglabas mong ganon, ay naging ketongin ang kanyang kamay. Tapos sabi ni Lord, ibalik mo ulit. At ilabas mo ulit. Paglabas mo ulit, magaling na ulit ang kanyang kamay. Nagpakita po ang Diyos ng signs, wonders, and miracles kay Moses. Tapos pagdating ng verse 10, ito ang kanyang sinabi, "Please Lord, hindi naman ako magaling magsalita. I've never been a good speaker." Ito po ay isa pa sa mga weakness ni Moses. Siya ay bulol. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na naman ang pinatatamaan ngayon. Bulol po si Moses. Kaya po, walang kapag-apag-asa na siya'y maging effective na leader. Napakahirap na ikaw ay leader tapos ikaw ay bulol. Ako po noon, ako po'y bulol din. Hindi ko nga po in-imagine sa sarili ko that I would be speaking in front of people because I know myself, I am also tongue-tied. Madali din po akong mabulol. Lalo na po pag naghahalo-halo na yung idea sa utak, pag salita mong ganyan, nagkakapatong-patong ang mga salita. But what happened to me, when I stepped forward to the call of God, God delivered me from that situation ng pagiging bulol. Kaya please lang wag mo sasabihin, bulol ka, mahina ang iyong inaral, or whatever it is not that. Kasi akala ng tao, at akala ni Moses, si Lord ay pumipili sa pamamagitan ng itsura o talento o ng tayo sa buhay. Iba po ang standards ng Panginoon. According to 1 Samuel chapter 16 verse 7, "But the Lord told Samuel, don't look at his appearance or how tall he is, because I have rejected him. God does not see as humans see. Humans look at outward appearances, but the Lord looks into the heart." Ito po nung pinili ang sunod na hari kay Saul, Samuel went to the house of Jesse at nakita niya ang ilang mga kapatid
ni David in that place. Nakita niya si Eliab, yung panganay. Nakita niya yung pangalawa, si Abinadab. At nakita niya kung gaano katipuno ang mga taong ito. Pero sabi ng Panginoon, at sabi ni Samuel, Lord, ito na yata ang pinili ninyo kasi ang ganda ng kanilang tindig. Very anointed, very talented. Pero sabi ni Lord, no, hindi ganyan ang pagpili ko. Hindi ako tumitingin sa kanyang galing o talento. Ang tinitingnan ko, sino ba siya at ano ba ang laman ng puso niya. At sabi po ng Numbers chapter 12, ito lang naman ang nakita ni Lord kay Moses. Ang nakita niya, Moses was the most humble of all people. Kaya po, napaka-tindi ng sitwasyon ni Moses. He was so stuck in himself. And Moses was consumed by the view of himself. Nakapokus siya sa nakaraan, kaya hindi niya makita at malakaran ang nakalaan. Moses was so consumed by his view of himself. Nakapokus siya sa nakaraan, kaya hindi niya makita ang nakalaan. Sabi mo sa iyong katabi, kalimutan mo na ang nakaraan upang makita mo ang nakalaan. Amen po ba? Pinakita na ni Lord lahat ng pwedeng gawin niya, pagtulong niya, pagsama niya kay Moses. Pero ang sagot pa rin ni Moses, Exodus chapter 4, verse 13. But Moses said, "Please, Lord, send someone else." Nakakalungkot. Ano po? Nagpakita na si Lord sa burning bush. Sinabi na ng Diyos na sasamahan niya si Moses. In fact, pinakita pa kung paano ang milagro kikilo sa buhay ni Moses. Pero sa kahuli-hulihan, ang sinabi niya sa Panginoon, Moses, please. Sabi niya, Lord, please, send someone else. Minsan nagiging thinking natin yun, ano? Gusto natin magamit tayo ng Diyos mightily. Pero lagi nating nasasabi, Lord, send someone else. Hindi ko kaya. Kulang pa ang aking pera, Lord, hindi pa ako makakapag-tithes. Lord, mahina ba yung confidence ko? Hindi pa ako pwedeng tumayo. Kukunti pa lang yung alam kong verses, hindi ko pa kaya yung pinagagawa ninyo. Lord, please send someone else. May mga tao na kahit pakitaan mo na ng himala, hindi pa rin maniwala kasi they are focused on themselves. Naranasan nyo na po ba ito? Meron kayong kausap, tapos yung kausap nyo hihingi ng payo. May problema. Tapos, umiiyak siya. Tapos nung pinayuhan mo, sinabi mo dapat niyang gawin, umuo naman. Yes, opo, susundin ko. Pero nung umalis, naghiwalay na kayo, ang ginawa niya pa rin ay yung alam niya at sarili niyang kagustuhan. Meron ba kayong nakilalang ganon? Pagka may problema, lalapit sa'yo, magpapapray. Kapag gumaling na, aalis na uli. Hindi na uli magpapakita. Ang tawag po doon, nakakalungkot, sabi ng Bible in Proverbs chapter 18, verse 22. A closed-minded fool. Grabe, ano? Ang isa palang tao na hindi marunong makinig sa payo ay isang closed-minded fool. Does not delight in understanding, but only in revealing his personal opinions. Unwittingly displaying his self-indulgence and his stupidity. Ang isa palang taong hindi marunong makinig sa payo, o kung nakikinig man, hindi niya ito ina-apply after niyang mapakinggan, ang tawag daw po doon ay isang closed-minded fool. At ang sinasabi dyan, ang alam niya lang, gusto niya lang ay magsabi ng kanyang sariling opinion. Siguro naranasan niyo na, may lalapit sa inyo, kunyari ay magpapapray, pero ang totoo, makikipagdebate, sasabihin lang sa inyo ang kanyang sitwasyon, pero hindi naman marunong makinig. Ang tawag po ng Biblia doon is a closed-minded fool. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon.
Ang sabi doon, no, unwittingly displaying his self-indulgence and his stupidity. Grabe, ano po, mas matinding magsalita ang Biblia. Alam niyo po, natapos ang Exodus chapter 4. Mula pa Exodus chapter 3, nag-bargain si Moses kay Lord. At sinabi kung bakit hindi siya dapat ipadala. Si Lord naman, sinasabi niya kung bakit ikaw ang aking ipapadala at paano kitang sasamahan. Si Moses naman, panay ang kontra, naging isang closed-minded fool. Natapos po ang 2 chapter ng Book of Exodus, walang nangyari. Na-stuck lang po si Moses. Hindi po dahil ni Lord, kundi dahil ng kanyang sarili. Merong pinahahakbangan ng Diyos sa iyo. Sa ating lahat, ngay pinahahakbangan si Lord. Alam mo, hakbangan mo na. Huwag mo nang ipag-pray. Pag sinabi na ng Diyos sa iyo na malinaw na narinig mo, nabasa mo sa kanyang salita, wala ka nang dapat maraming seremonyas. Hakbangan mo na lang. Pinaparesign ka na sa trabaho mo kasi yung trabaho mo, wala ka nang time sa ministry, wala ka ng time sa Panginoon, wala ka rin time sa iyong pamilya, huwag mo nang ipag-pray. Hakbangan mo na, umalis ka na dyan. Huwag ka na makipag-bargain kay Lord. Lord, maganda naman ang sahod, Lord. Nakakapag-tithes naman ako sa iyo, Panginoon. At ito po yung ginagamit ko para i-bless din ang maraming tao. Pero kapag ikaw ay napapalayo na sa Panginoon, you are not living in His will, nandun ka na sa lugar ng danger. Kaya po, kagaya namin, when we left our comfort zone in Abu Dhabi, we left everything there. Lahat ng meron kami, lahat ng magaganda at alam namin, pinagagawa ng Diyos, iniwanan namin doon because malinaw na sinabi ni Lord, uwi na kayo. Without knowing what will happen to us here. Kung sinabi lang sa akin ni Lord na, huwag ka mag-alala, after 3 years, after 4 years, after 5 years, ganito na ang sitwasyon mo, mas madaling sumunod. Tama? Kapag alam mo na ang mangyayari, after 5 years, after 10 years, ganito na ang sitwasyon, ang daling sumunod. Pero pag ang Diyos po ay may pinahakbangan sa iyo, hindi niya kailangang i-explain ang detalye nito. At most of the time, hindi mo maiintindihan. At most of the time, masakit sa dibdib, tanggapin ang kanyang kalooban. May pinabibitawan sa iyong maling relasyon, bitawan mo na. Lord, humihingi pa po ako ng sign. Bitawan mo. Pag alam mong mapupunta ka sa kumunoy ng kapahamakan, wala kang ibang gagawin, hindi mo na kailangan makipag-bargain kay Lord. Bitawan mo na agad. At alam nyo, bunga po ng aming pagsunod. Kung ano po ang lifestyle namin noon sa Abu Dhabi, masasabi namin hindi na bago nung umuwi kami ng Pilipinas. Kung paano kami pinasagana ng Diyos sa Abu Dhabi, same God na sumama sa amin doon ay kasama namin ngayon. Ano lang dapat mong gawin? Huwag kang makipag-bargain, umakbang ka. At malalaman mo naman na pinagagawa ng Diyos yan eh. Paano? Malalaman mo kasi meron kang discomfort. Huwag kang maniniwala pag narinig mo ang ganito. Alam nyo, alam kong ako'y nasa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi meron po akong peace. Meron po akong peace sa ginagawa ko. Smooth sailing po lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kaya po alam kong ako ay nasa kalooban ng Diyos. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Huwag mong pagbabasehan na ikaw ay may peace. Kaya ka nagdidesisyon na ganyan. Why? Kapag sinabi mong ganon, nakabase ka sa iyong emosyon. Baka ang peace na sinasabi mo ay emosyon. Comfort of your heart. At pwede kang mailigaw ng peace na yan. Kasi sabi ng Jeremiah, the heart is the most deceitful of all. Nothing good comes out of it. Kaya kung ang pagbabasihan mo ng desisyon mo ay may peace po ako, pastor, kaya po yan ang ginawa ko. No. Ay paano po? Paano ako magdidesisyon? Your peace must come from the confirmation of God's Word. Kapag may sinabi ang Diyos sa'yo, nangusap ang Diyos sa'yo, iwan mo yan, layuan mo yan.
Through His Word. Puntahan mo yan. Doon ka pumunta. This is the way to go. Then, saka ka lang nagkakaroon ng peace. At ang peace na yun, hindi nakadepende sa nangyayari. Paano mo yan nasabi, Pastor? Imagine the life of Paul. Si Pablo po ba, pag may nabasa kayo sa Biblia na siya'y dumaan sa napaka-peaceful na buhay, pwede tayong maniwala na kailangan ay peace ng heart. Si Pablo po walang dinaan ng peaceful. Siya ay lumubog ang kanyang sinasakyang barko. Siya ay pinagpapalo. Siya ay binugbog. Siya ay napakalamig sa Europa pero siya ay walang maisuot. Yun po ang naging resulta ng kanyang paglilingkod. Walang ka-peace. So ibig sabihin si Paul, mali ang kanyang sitwasyon. Dumadaan siya hindi siya dumalakad sa kalooban ng Diyos kasi hindi natin nakikitang may peace, hindi smooth ang lahat. Kapatid, hindi depende ang kalooban ng Diyos kung smooth ba yan o kung hindi ba yan smooth. May mga bako-bako ba yung dinadaanan mo? It's not about that. The peace comes from the confirmation of God's Word. Kasi sa lahat ng sitwasyon, basta may pinahakbangan ng Diyos, pangako niya, wherever God guides, God provides. Uulitin ko, kung saan ka man dalhin ng Diyos, makakaasa kang siya'y kasama mo, at sa pagsama niya, siya ay laging magpo-provide para sa iyo. Si Paul, bagamat siya'y dumadaan sa napakatinding shaking sa kanyang paglilingkod, never niyang tinanong o kinwestiyon kung siya ba ay totoong nasa kalooban ng Diyos. Tayo minsan magkaproblema lamang, Lord, ganito ba talaga ang nabuborn again? Puro problema? Ganito po ba talaga ang naglilingkod sa'yo? Nahihirapan? Kala ko ba, Lord, pag ikaw ang aking tinawagan at ikaw ang aking pinaglingkuran, ako'y magiging mapayapa? Wala po sa Biblia noon. The Bible says, He will never leave you nor forsake you. Meaning to say, hindi ang usapin dito ay yung dinadaanan mo. Hindi usapin dito yung pupuntahan mo. Ang pinag-uusapan natin dito, may kasama ka ba sa pupuntahan mo? Sa dinadaanan mo ba ngayon, may sumasama ba sa'yo? Gusto kong sabihin sa inyo, JA1 people, sa pinagdadaanan mo ngayon, whatever it is, God is with you. At kapag kasama mo ang Diyos, hindi siya papayag, mapapahiya ang kanyang pangalan. Dahil dala-dala mo ang pangalan ni Jesus. At kapag may nabigo, pangalan ni Jesus ang nabigo. Gusto kong sabihin sa inyo, Jesus is the name of above all names. Kung mabigo man ang mundo, mabigo man ang gobyerno, mabigo man ang sarili mo, si Lord hindi pwedeng ibiguin ang kanyang pangalan. Sino ditong may Jesus? Everybody say, I have Jesus. Kung may Jesus ka, hindi ka ipapahiya ng Diyos. The Bible says, sino mang nananampalataya sa Kanya ay hindi nabibigo. Hindi napapahiya. Wherever God guides, He will surely provide. Minsan sinasabi natin, dahil po sa iba, kaya hindi ako makausad, ginawa nila ito sa akin. They are the ones to be blamed. Silang reason kung bakit ako ganito. Yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, yung asawa ko, they are the one na naging rason kung bakit ako nagkaganito. Gusto kong sabihin sa inyo, Moses was also rejected by all Israelites. Imaginein mo, pinaglilid ka ng Diyos sa mga taong ayaw sa iyo. Paano mo ililid ang mga taong ayaw sa iyo? Yun po ang sitwasyon ni Moses. Kaya siya natatakot kasi alam niya hindi niya kakampi o kapanig yung mga taong ililid niya. Sinasabi natin yan minsan, hindi ko kaya kasi ganito ang ginawa ng taong yan sa akin.
Ganito po ang napagdaanan ko, kaya hindi ko po kayang gawin yan. Please, Lord, send someone else. Alam niyo ho ba? Kaya si Moses ay rejected ng mga Israelites kasi nauna na siyang nireject niya ang kanyang sarili. Moses was rejected by others because he first rejected himself. Many people are afraid of rejection because they have already rejected themselves. Hindi na kailangang i-reject pa ng tao si Moses. Kasi alam niya sa sarili niya, rejected na siya. Mahina. Walang kakayanan. Kaya nananatiling biktima ang isang tao kasi you already concluded in yourself that you are a victim. You have that victim mindset. Conclusion mo na yon. Maraming ayaw na ma-judge kasi sila mismo judgmental sila sa iba. Hello? May kausap pa ba ako? Ba't ganyan ang mga tingin nyo sa akin? Parang gusto nyo pang mamaluktot at magkumot. Maraming tao ayaw ma-judge kasi they themselves are judgmental to the feeling of others that they will be judged. Ayoko pong lumapit sa kanya, ayoko pong ikwento sa kanya ang aking nararanasan. Bakit? Ayoko pong i-judge niya ako. Ibig sabihin, ikaw ang judgmental. Bakit? Ginudge mo na siya na i-judge ka niya. Kaya please lang mga kabataan, pag kayo may pinagdadaanan, ikwento nyo sa inyong magulang. Sasabihin lagi ninyo, ayoko pong ikwento, hindi ako maiintindihan ng aking mga magulang. I-judge po agad ako ng aking ama't ina. Pwede ba? Ikaw ang unang judgmental pag gano'n. Ginudge mo na agad sila na i-judge ka nila. Kaya please lang, sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sabihin mo sa kabila, huwag kang judgmental. Kaya nga po, hindi dapat sinusunod ang puso. Dahil alam natin ang puso ay madaya. Do not follow your heart, but instead let your heart follow you. Never ever follow your heart. It will lead you to disaster. Let your heart follow the word that God has confirmed unto you. Pakinggan mo lagi ang sinasabi ng Lord kung sino ka at hayaan mong sumunod ang iyong emosyon. Hindi the other way around, na kung ano yung emosyon mo, doon mo pa susunodin ang desisyon mo. Na-discuss ko na po ito the last time. Don't let your situation affect your decision. But instead, let your decision affect your situation. And in the same way, do not follow your heart, but let your heart follow you. Kung ang sinunod po namin ng aming pamilya when we were in Abu Dhabi is our heart or my heart, hindi nyo ako makikita dito. Maybe I am already in Europe because that was the plan. Nadadalhin po ako ng kumpanya in every part of Europe to be a representative of our company. Pagtingnan mo, wow, ang gandang karir nun, pastor. You are engineer, tapos ipapadala ka sa iba-ibang lugar to be the representative of your company. Kung titingnan mo natin on that perspective alone, itatanggihan mo ba yon? Lalayuan mo ba yon? No. Hindi mo lalayuan yun kasi isipin mo, career to, pag-angat to, galing din to kay Lord. Pwede ako makipag-bargain sa Diyos, Lord. Bigay niyo din to, di ba? Bagong promote ako. Bagong increase ako. Bigay niyo din to. Pero alam niyo, 1 year din po ako nakipag-bargain. Honestly speaking, 1 year na po siyang nangusap sa akin, pero I was asking for many signs. Humihingi ako ng kanyang word. Humihingi ako ng iba-ibang signs para ipakita lang sa akin ng Diyos na talagang siya yung nangungusap sa akin. At alam nyo, nagpakita siya ng sign. Nag-reveal siya ng word. Kaya po nung nalaman ko na yung word, I was at peace. That my decision was the correct decision. Kaya po, fast forward,
Magtatatlong taon na po kami dito sa Pilipinas at mas nararamdaman namin ang higit na pagsama ng Diyos. Because we did not follow our heart. We let our heart follow the word that gave peace to us. Kaya kapatid, nangungusap na ang Diyos sa iyo. May pinaalalayoan sa iyo. May pinaabibitawan sa iyo. Akala mo, ang ganda-ganda niyan. Matindi ang pinakikitang deception ng kaaway. Talaga namang gustong-gusto ng iyong flesh. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapag walang pangungusap ang Diyos, you are in great danger. Mali yung pinakikiramdaman mo muna kung susundin mo ang Diyos. Walang ganon. Lord, ako kaya'y magtatights ngayon? Ipagpe-pray ko muna, Panginoon, kung talagang ako ipagtatights ngayon. Walang ganon. Bakit? Sinabi na ng Diyos yun. Hindi mo na kailangan ng sign. Malino ng sinabi ng Lord to bring your tithes. Lord, ako po kaya ay mag-share ng iyong salita dito sa isang sales lady na ito sa SM. Pag nangusap na ang Diyos sa iyo, Lord, give me a sign. Kailangan mamatay ang ilaw sa SM para masabi mong, ako talaga ay mag-share sa sales lady na ito. Kapag naramdaman mo at sinabi ng Biblia, go and make disciples, win souls and make disciples, wala ka nang hihinging prayer. Hahakbangan mo na lang kasi ina-urge ka na ng Diyos. Lord, hindi naman ako marunong magsalita. Your testimony alone is more powerful than any verse. Hindi po ba makapangyarihan din ang verse? Sa mga taong ligtas, makapangyarihan na ang verses. Pero sa mga taong wala pang relationship kay Lord, it is just mere chat. Hindi nila mararamdaman ng kapangyarihan yan. Saan pa lang sila makakaramdam ng power? When they are inspired by your testimony. When they hear your past, you were in the downfall of your life, but when God rescued you, you became in the peak of your situation. Kapag narinig nila yon, saka mo palang masasabi, kaya sabi ng Biblia, in John chapter 3, verse 16, doon ka palang makakapag-share. May kausap pa ba ako? Ang gusto ng Diyos, sundin mo ang kanyang salita upang ang puso mo'y sumunod sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. Sabi po ng aking kaibigan si John Maida, too little confidence and you're unable to act. Too much confidence and you're unable to hear. Napakaliit ng confidence mo, kagaya ni Moses, na stuck siya sa kanyang sariling kahinaan, that's why he was unable to act. Pero kapag sobra naman ang confidence mo, close-minded ang tawag ng Biblia, and you are unable to hear. Kaya hindi mo marinig si Lord kasi baka you are so full of yourself. Wag po tayong gagaya kay Moses na feeling weak, pero feeling arrogant at the same time. Ang tawag po sa nangyari kay Moses was false humility. Sabihin nga po natin, false humility. Maraming tao at Kristiyano ang nabibiktima ng false humility. They act weak, they act shy, but deep inside, you know in their heart that they are arrogant. Kapatid, shyness is pride. Ang pagiging mahiyain ay pride. Bakit? Kaya ka mahiyain kasi ayaw mong makareceive ka ng negative na masasabi ng iyong kapwa. Kaya ka nahihiyang magsalita, humakbang, kasi mas concerned ka sa sasabihin ng iba kaysa sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo. That's why you are unable to act and to hear what God wants to tell you. Kaya sabihin mo sa katabi mo, graduate ka na sa pagiging mahiyain. Kaya po ang sabi ni Lord,
Sabi ni Moses, Lord, please, hindi ko kaya. Send somebody else. Hindi pumayag ang Diyos kasi gusto ni Lord ma-fulfill ang kanyang purpose. Meaning to say, kahit anong tago mo sa Diyos, mahahanap at mahahanap ka niya. At sa panahon na kailangan kanyang gamitin, gagamitin at gagamitin ka niya. Hindi mo kayang taguan ng Diyos for a very long time. Kapag panahon na para gamitin ka ng Diyos, gagamitin ka niya. Moses was a wanderer for a very long time. Pero nung natagpuan na siya ni Lord at gagamitin na siya ng Diyos, hindi na pumayag ang Panginoon na maniwala sa kanyang mga excuses. Kaya Exodus chapter 4 verse 17, sabi ni Lord, take that shepherd's staff with you and use it to do the miraculous signs. Ano daw ang pinahawakan kay Moses? Sabihin natin, staff. Once again, say staff. Ang pinahawakan kay Moses ay yung kanyang tungkod. Kaya po kung mapapansin natin, all throughout the life of Moses, hanggang makarating sila sa promised land, ang hawak ni Moses ay tungkod. Ikaw may hawak ang tungkod eh. Nung na-born again ka, may binigay sa iyo ang Diyos na tungkod. Yung iba sa atin, itinago lang natin sa garahe. Yung iba sa atin, kung saan lang natin inilagay. Hindi natin dinadala. Pero pwede ba, today, dalhin mo ang iyong tungkod? Sino yung may mga tungkod dito? Wala. Taas mo nga tungkod mo. Bakit kailangan mo yung tungkod na yan? Because the staff is the starting point. Nung matanggap ni Moses ang staff, yung tungkod, sabi ng Panginoon, dyan sa tungkod na yan, ko ipe-perform ang mga signs, wonders, and miracles. Kaya kung meron kang staff, mamaya I will explain ano bang staff na ito. Kung meron ka niyan, ibig sabihin, kaya ng Diyos maghimala at kumilos sa iyong buhay. Ano bang hawak mo ngayon? Maliit na pera? Well, kapag yan ay pinagamit mo sa Diyos, pagyayamanin niya yan. Gagamitin niya ng Diyos to open a business of your own. May maliit ka bang pananampalataya ngayon? May maliit kang pag-asa? That is a staff. Pumunta ka sa lugar na ito, at kapag ginamit mo yung pananampalataya na yan, ang Diyos ay kikilos. Kayang kumilos ni Lord hindi sa talino, hindi sa galing. Kumikilos siya sa pamamagitan ng pananampalataya. And that is your staff. Sinong dumating dito, kaya lang siya dumating dito, kasi wala siyang magawa sa bahay. O pumunta ka dito kasi umaasa kang may gagawin ng Diyos sa'yo. May gilos siyang ipe-perform sa kalagitnaan mo. Na maaaring hindi mo makukuha kung nasa bahay ka lang. At yung pala pagdating mo dito, may something special kang tatanggapin sa Diyos. Why? Sabi ng Biblia, our labor in the Lord is never in vain. Ang lahat ng pagpapagal mo sa Diyos, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, lahat ng iyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Everybody say, lahat ng ginagawa ko kay Lord ay di nawawala ng kabuluhan. So that was the reason why Moses was stuck, because of himself. Hindi niya nakita ang kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Pero nung sinabi ni Lord, hawakan mo yung staff, yan ang gagamitin ko para kumilos ako sa iyo. Sino ulit ditong may mga staff? Pangalawa, kaya tayo nai-stuck because we are stuck in our situation. People are, most of the time, kaya hindi makausad because they are stuck of their situation. Gusto ko naman pong umalis, kaso wala na po akong magawa. Nandito na po yan. Wala na po akong magagawa. Nandyan na po yan. I'm in a marriage that I do not like. I'm in a job that I don't like. I'm in a house that I don't like. I'm in a situation that I don't like.
Kapatid, kaya walang progress because of the situation, and Moses is also like that. Exodus chapter 14, verse 5 to 6. When Pharaoh, the king of Egypt, was told that the people had fled, he and his officials changed their minds about them. And they said, "What have we done? We've lost our slaves because we've let Israel go." So Pharaoh prepared his chariot and took his army with him. Ito na po ang nangyari. Pinayagan ni Pharaoh na umalis. Pero na-realize ni Pharaoh, pinatigas ni Lord ang puso. Na-realize niya, sandali, kung iiwan tayo ng mga Israelita na yan, pababayaan lang natin silang umalis, sino na ang ating magiging mga alipin? Wala na tayong magiging alipin. Kaya sabi ni Pharaoh, ihanda ang aking Lamborghini, ihanda ang aking Ferrari, at hahabulin natin ang mga Israelita na yan. And sa verse 10, as Pharaoh approached, ayan na, hinabol na nila, the Israelites looked up and saw that the Egyptians were coming after them. Terrified, the Israelites cried out to the Lord. Yan ang matindi. Akala mo okay na. Sumusunod ka na sa kalooban ng Diyos. Hinakbang mo na. Pero minsan, kahit hinahakbangan mo na ang kalooban ng Diyos, darating ka sa sitwasyon that you feel you are stuck. Paano po nangyari yon? Ang mga Israelita, ang ganda-ganda ng kanilang pagbiyahe, papunta ng Promised Land. All together, united sila. Pero nung makita nila sa likuran, napaparating na ang mga Egyptians. Ano nangyari? They were all terrified and they began crying out to the Lord. Kanina binanggit natin, where God guides, God provides. Kaso, iginaid ng Diyos ang mga Israelita sa point of no return. Ulitin ko, iginaid ng Diyos ang mga Israelita. Kaso, yung guidance ng Diyos ay point of no return. Nangyari na ba sa atin yon? Nakakala mo'y ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, pero pagdating doon sa isang point, biglang, nasaan ako, Lord? Parang mali yata yung pinuntahan ko. Akala ko ba ako'y tinulungan mo? Sinunod ko ang kalooban mo. I obeyed your word. Pero bakit nandito ako sa edge? Ano ba nakikita ng mga Israelita sa harap? Ano nakikita nila sa harapan? The Red Sea. Ano nakikita nila sa likod? The Egyptians. Sa harap? The Red Sea. Sa likod? The Egyptians. Sinamahan sila ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, iginaid sila ng Diyos para ipahamak? Para talagang wala silang mapupuntahan? Kasi sa totoo lang, ito, where God guides, God provides. Pero where God guides, the enemies follow. Gusto kong sabihin sa iyo na kapag iginaid ka ng Panginoon, yes, He will provide. Pero hindi din papayag si Satanas na basta-basta mo na lang malalayasan ang sitwasyon mo. Na basta-basta ka na lang makakaalis sa pangit na relasyon. Na basta-basta ka na lang makakawala sa utang. O basta-basta ka na lang makakaalis sa negative past mo. Because where God guides, the enemy also follow. Red Sea sa harapan, Egyptians sa likod. Hindi pumayag si Pharaoh na basta-basta na lang ganon. Si Satan ganon din. Dati ko yan, tagal kong inalagaan yan. Ang tagal kong tinraining yan ng mga evil things. Tapos ganon-ganon na lamang, biglang mawawala sa akin, I will not agree. Si Satanas hindi papayag, lagi siyang maglalagay ng distraction. Hindi ka man niya mapigilan, pero at least i-distract ka man lang niya.
Kaya mag-ingat tayo. Hindi porket tayo ay sumusunod na sa Panginoon, the enemies are not there. The fact is, the enemies are always following us. Kaya lang, ito matindi. Kahit sumusunod ang kaaway sa iyo, may gusto siyang gawin sa buhay mo, pero dahil kasama mo si Lord, hindi kanya kayang hawakan, ni hindi kanya kayang apihin, ni hindi kanya kayang, he cannot even lift a finger on your life. Why? Because where God guides, God provides. At ang matindi nun, yung presence niya, hindi ka bibitawan. Alam ng kaaway na kapag na-stuck ka at wala kang progress, madedepress ka at magrereklamo ka kay Lord. Alam niya na hindi mo makikita ang goodness ni Lord kahit maganda na ang nangyayari kasi you are so consumed of your situation. Alam ng kaaway na grabe ang magiging apoy mo kapag nabago ang buhay mo, kapag nalaman mo na ang Diyos pala'y kasama mo at kakampi mo. At pag nagtuloy-tuloy ka, kaya mong putulin ang anumang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Takot siya. Sa totoo lang, natatakot ang kaaway na sa pagsunod mo, maputol ang galamay niya sa buhay mo. Pero praise God, lahat ng taga JA1, sumusunod kay Lord. Nakikinig kay Lord. Kaya ang gawa ng kaaway ay putol na sa buhay natin. Sino dito ang may staff? Pwede mo yang gawing panghampas sa kaaway. Pwede mo yang ipanghampas, ipanghataw kay Satanas. Amen ba? The proof of God's activity in your life will often be in the increase of resistance. Uulitin ko. The proof of God's activity in your life will often be the increase of resistance. The more na may pumipigil, the more na hinahadlangan ka ng iyong emosyon, the more mong nalalaman na may ginagawa ang Diyos. Pwede ba sabihin natin, may ginagawa ang Diyos sa buhay ko? Akala mo lang you are stuck, pero ang totoo, God is already moving in your situation. In Exodus chapter 14, verse 11 to 12, they said to Moses, "Did you bring us out into the desert to die? Because there were no graves in Egypt." Ito na, nagsimula ng magreklamo ang mga Israelita. And in verse 12, di ba sinabi na namin sa iyo, Moses, iwan mo na kami, leave us alone. Pero kung babalikan niyo ang Biblia, wala namang sinabi talaga ang mga Israelita na, leave me alone. Kung ibabalikan niyo ang previous verses, ang sinabi ng Israelites, please, let's go. Iwan na natin ang Egypt. Let's go to the promised land. Pero nung na-stuck na ang Israelites sa sitwasyon, may Red Sea, may Egyptians. Ito na ang sinabi, di ba sabi namin sa iyo, wag mo na kaming isama. Sino dito yung ganon? Pag medyo naging shaky na, pag medyo nagkakaproblema na, sasabihin niya, bakit pa ba ako na born again? Kung kailan ako na born again? Buti pa nung hindi ako born again. Okay na okay ang buhay namin. Pero nung ako'y na born again, saka ba nagkaganito? May mga magpe-pray, Lord, i-bless mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Basta dalhin mo lang ang aking family sa lugar na ito, magtutuloy-tuloy ako sa aking pananampalataya. Basta pagalingin mo lang ako, Panginoon, at ang aking asawa'y makalaya, maboborn again talaga kami. Matapos mangyari, na-born again nga. Tapos biglang may problema. Bakit pa ba ako na-born again? Ganito pala ang buhay ng born again. Ayaw ko na. Mabuti pa noon. Kapatid, basta nabubuhay ka sa mundong ito, whether born again ka o hindi, laging may pagdadaanan. Huwag mong isisi sa pagiging born again mo ang iyong pinagdadaanan. Kasi maaaring yan ay inaani mo lamang ang iyong mga itinanim noon. Huwag mo sisihin si Lord. Ayaw mo na ba ng pagsubok? Sino ditong ayaw na ng pagsubok? Taas ang kamay. Lumapit kayo dito at ipagpe-pray natin kayong kunin na kayo ni Lord. Baka gusto niyang umuwi sa langit, yun lamang ang lugar na walang pagsubok.
Lapit po kayo mamaya sa harapan, sabihin nyo lang po sa akin, gusto ko na pong pumunta ng langit. Ay kayo po yung aking ipagpe-pray. Nasalubungin kayo ni San Pedro, may dalang manok, andoks. Ay nako, habang buhay tayo may pagsubok. Na-share ko na sa inyo noon, pag meron kang pinagpe-pray, na-receive mo yung prayer, may kakambal na pagsubok. Tama? Pinagpe-pray mong makatapos ka ng pag-aaral. Nung nakatapos ka ng pag-aaral, may kakabit na pagsubok. Ano naman? Maraming nagsasabi, wala ka ba bang trabaho? Ang tagal mo nang tapos. May answered prayer, may katabing challenge. Nung nagkatrabaho ka naman, answered prayer na naman, pinag-pray mo yon. Tapos yung trabaho mo naman, wala ka naman day off. Tuloy-tuloy naman. Natanggap mo ang trabaho, may katabing challenge. Pinag-pray mo magkaroon ka ng day off, ma-promote ka, mapunta ka sa opisina, na-promote ka nga. Nagkaroon ka ng magandang posisyon. Lumaki ang iyong salary, may katabi na naman niyang challenge. Ano naman ang challenge? Ang dami mo namang hawak. Pagod na pagod ka naman. Answered prayer. Tapos, may katabing challenge. Lahat ng hinihiling mo sa Panginoon, laging may katabing challenge. Kaya huwag kang mag-focus sa hinihiling mo. Ang pagpokusan mo ay yung ayos at tamang tayo ng puso mo at relasyon mo sa Diyos. Dahil kapag punong-puno ang iyong relasyon sa Diyos, dumating man o hindi ang pinapanalangin mo, mananatili kang masaya, nakangiti, punong-puno ng kapayapaan, relax na relax kasi alam mo ang Diyos ay gumagawa. Kahit alam mo kahit hindi mo nakikita, may ginagawa na ang Panginoon. Amen po ba? Everybody say, God is working. Ano pong sabi ng Diyos in Exodus 14 verse 13? Moses answered the people, "Don't be afraid. Stand still and see what the Lord will do to save you today. You will never see these Egyptians again." Sabihin nga po natin, stand still. Verse 14, bakit ka daw mag-i-stand still? Because the Lord is fighting for you. So, be still. Lumalaban ang Diyos para sa iyo. When you're stuck, you will see God moving. If you are in a situation where you are stuck, you will see God moving because God is fighting for you. Hindi papayag ang Diyos na sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban na sila'y mananatiling stuck, na may Red Sea sa harapan at may Egyptian sa likod. Hindi papayag ang Diyos because God is fighting your battles for you. Akala mo lang stuck ka. Stop being stuck and start being still. Stop being stuck and start being still. Magkaiba po ang stuck at ang still. Ayaw natin tayo stuck, pero ang gusto ng Diyos sa atin, maging still. Magkaiba po yan. Ang stuck, hopeless. Ang still, hopeful. Ang stuck, malungkot. Ang still, may galak. Ang stuck, natatakot. Ang still, relax lang. Ang stuck ay isinumpa. Ang still, may pagpapala. Pili, stuck or still? Ang solusyon sa isang taong stuck, be still. Ano ba? Exodus 14 verse 15. The Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to start moving." Everybody say, start moving. Ang solusyon sa na-stuck, start moving. Sabi mo sa katabi mo, start moving. Di ba, mayroon nga pong joke, ang sabi doon, galaw-galaw para hindi mai-stroke yung katabi mo. Amen? Amen ba? Ay sabi ng mga Israelita at ni Moses, paano nga ba mag-move forward? Ano ba ang kaharap nila? Red Sea. Ay paano kahahakbang? Red Sea ang kaharap mo. Ano na naman ang niremind ng Diyos?
Meron kang, ano ulit? Ano ulit ang hawak? Exodus 14:16. Raise your staff, stretch out your hand over the sea, and divide the water. Then the Israelites will go through the sea on dry ground. Kapag itinaas ni Moses ang kanyang staff, mahahawi daw ang dagat na pula, and the people will go through the dry ground. If you are in the edge of your negative situation, what you have to do is to just raise your staff and just wait for the Red Sea to part in front of you. Nasa gitna ka ng imposibleng sitwasyon, itaas mo ang iyong staff, sapagkat sa staff na yan, kikilos ang miracle ni Lord. Nasa pangit kang relasyon, itaas mo ang staff na yan, kasi alam mong kikilos ang Panginoon. And what happened next? Itinaas nga naman ang kanyang staff. Do not go back or go out. Go through it, for God will be with you. Huwag kang babalik sa dati, kasi nandun ang mga Egyptians. Huwag mo rin namang tatakbuhan at kung saan ka pupunta. Ang sabi ng Biblia, go through it, for God will be with you. Iba yung go back or go in it. No, you are going through it, because God will let you go through it, for He is with you. Gusto kong sabihin sa iyo, sa pinagdadaanan mo ngayon, kaya nga po ang tawag dyan ay pinagdadaanan, kasi dadaanan mo. Hindi mo yan dapat tambayan, kasi hindi ang tawag dyan ay pinagtatambayan. Ang tawag dyan ay pinagdadaanan, kasi dapat mo talagang daanan yan. Sadyang dadaan ang mga Israelita sa Red Sea, pero hindi nila nakikita. Akala nila, ano ba, mag-provide ba ang Diyos ng malaking barko para makadaan kami sa Red Sea? No. Kayang gawin ng Diyos na hawiin ang Red Sea para makadaan ang mga Israelites. Gayon din sa iyong finances, kayang hawiin ng Diyos ang mga utang mo para ikaw ay makadaan at may kalayaang makalampas dyan. Gayon din sa iyong kalusugan, kayang ayusin ng Diyos ang iyong kalusugan basta makadaan ka lang. Sa pinagdadaanan mo na yan. Nagbabanta man ng malaking alon sa iyong magkabilang tabi, pero hindi ka niyan papatayin. Why? Because God wants you to go through it para maipakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan sa buhay mo. He will let you go through the fire and show you that you will not be burned. Ano sabi nung kanta? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasi kasama natin ang Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, ano man ang daanan ko, hindi ako mapapahamak, kasi kasama ko si Lord. Huwag kang hahanap ng shortcut. Huwag kang tatalikod at huwag kang babalik sa nakaraan. Daanan mo lang yan. Kasi sadyang dapat mo yang daanan. Kasi part yan ng story ng Diyos sa buhay mo. There was a story of a Christian. Mahal na mahal niya si Lord. Mayaman na siya before. Isa siyang millionaire. Hanggang sa nakilala niya ang Panginoon. At alam nyo, dumaan po siya sa isang matinding pinagdadaanan. Yung dinadaanan pala natin, hindi dapat tambayan, okay? Amen ba? Be still, for God is working. Ito, millionaire na Kristiyano. Wealthy businessman, tapos biglang nalugi ang kanyang negosyo. Alam niyo ang nangyari sa kanya? After niya ma-born again, nalugi ang negosyo. Ang ganda-ganda ng negosyo niya, pero nung na-born again, nalugi. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan at walang may gustong tumulong sa kanya. Pero ang nasabi niya ay ganito,
Meron sigurong magandang plano si Lord. Ganun po ba tayo? Kapag may discomfort, hindi magandang nangyayari sa ating buhay, ang lagi nating bukang bibig, siguro may mas magandang plano ang Diyos. Kaya ko hindi nakuha yung negosyo, kaya ko hindi nakuha yung kontrata, kaya hindi ako nakapag-abroad, kaya hindi ko siya napangasawa, hindi siya ang naging karelasyon ko, kasi baka may mas magandang ibibigay ang Diyos. Ganun ba tayo mag-react? Ito pong wealthy businessman na to, matapos niyang malugi sa multi-million business niya, ang sabi niya, siguro may mas magandang plano si Lord. Alam niyo ang ginawa niya? Sa halip na siya'y tumalikod sa Diyos at sinabi niyang, ayoko na sa born again. Ayos na ayos ang buhay ko noon. Tapos biglang gano'n, hindi po gano'n ang sinabi niya. Ang sinabi niya ay ganito, magtutuloy-tuloy ako. I will go through this situation. Kasi alam ko sa dulo, may victory. Tuloy po siya sa pagdalo ng gawain. Kapag may mga seminar, dati hindi niya naaatenan yung seminar kasi siya may negosyo. Ngayon, lahat ng seminar, inaatenan niya. Lahat ng gawain, pinupuntahan niya. Prayer meeting, kung lahat na yata ng ministry, kanyang nasalihan. Sa halip na siya po ay magmukmok, ma-stuck sa kanyang sitwasyon, siya'y humakbang. Palapit sa Diyos. Nag-apoy siya sa Panginoon ngayon. Hanggang dumating na yung kanya pong big break. Sa halip na bitawan niya yung staff, itinaas niya yung staff. Alam niyo po ang nangyari? Meron pong isang billionaire na tumawag sa kanya out of nowhere. At yung billionaire na yon ay gusto siyang gawing partner sa negosyo kahit hindi naman siya kilala at hindi naman sila nag-meet pa kahit isang beses in person. Wala naman silang koneksyon, basta lang siya tinawagan. Paano kaya nangyari yon? Yun pala, meron pong isang conference na yung billionaire ang nag-sponsor. At doon sa conference na yon, 1 week conference. Yun lamang makakakumpleto ng 1 week conference, meron pala siyang plano na kanyang gawing business partner. Wala pong ibang nakakumpleto noong conference na yon, kundi si businessman na nalugi. Kaya kahit pala wala siyang alam sa negosyo, kinuha siyang partner. Kasi sabi nung billionaire, ang gusto kong partner, ayoko nang marunong, ayoko nang magaling, ayoko nang mayaman. Ang gusto kong partner, yung sinisik ang Diyos. Ang gusto kong partner, yung inuuna si Lord higit sa lahat. Hindi ko na, kaya ko na yan eh. Alam ko na yung technicalities. Ang gusto ko, isang partner na mayroong Jesus. At ngayon, napaiyak po yung millionaire. Sabi niya, Lord, totoo pala na sinabi mo, meron pala siyang staff. Alam niyo ang staff niya? Yung Word of God. Psalms chapter 23, verse 4. Even though I walk through. Pansinin ninyo, hindi yan I walk out or I walk in, even though I walk through. Kapag sinabi natin walk in the dark valley, ibig sabihin ending na yon. Pag sinabing walk through, ibig sabihin dadaanan mo lang. Eh yung palang millionaire na yon, kung binitawan niya itong staff na ito, maaaring hindi niya nakamit ang 10 times greater na financial breakthrough na inihanda ng Diyos. Ito pala ang hawak-hawak ng wealthy businessman na ito all throughout, that even though I walk through the dark valley of death, because you are with me, I fear no harm. Your rod and your staff give me courage. Ano na naman ang ginamit doon? The staff. Anong salita ng Diyos ang pinangahawakan mo? Sa sakit karamdaman mo, Isaiah 53 verse 5, raise your staff.
Sa iyong utang na matagal na, stuck ka na sa iyong utang, raise your staff that the blessings of the Lord will make me rich and He will add no sorrows with it. Sa kalungkutan mo, raise your staff that the Lord is close to the brokenhearted and He gives hope to those who have lost all hope. Pwede ba nating ipakita yung rod and your staff? Yung rod, maikli lang, tsaka medyo mabigat. Yung staff, ito yung mas mahaba at may hook sa dulo. At ginagamit ito ng shepherd, yung rod, pamalo. Pamalo sa mga leon na pwedeng umatake, at pamalo din sa mga tupang pasaway. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung marami bang palo yan. Because the rod protects the sheep from predators. Meaning to say, protection at pamalo. Maging masaya ka kung nakakaranas ka ng palo ng Diyos. Kasi gusto ko lang ng Diyos proteksyonan. Maging masaya ka, hindi ka pinaparusahan, pinapalo ka lang. Dahil ang amang nagmamahal sa anak, pinapalo. Pangalawa, what is the staff? The staff was a guiding tool with the hook at the end, meaning to say, ang guide natin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos so that we will be out of our stuck situation is the promises of God. Raise your staff in worship and God will get you through your situation. Pangako ng Diyos. Panghawakan po natin. May I invite everyone to please stand. Kapatid, hindi ka stuck. You are just being still. Tinuturuan ka lang ng Diyos to be still and not be stuck. And when you are still, alam mo, nasa dulo, Red Sea man ang kaharap mo. But sabi ng Biblia, move forward. Move forward. Raise your staff and begin to see the miracles of the Lord. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw. Do not go out. Face your challenges with strength. Face your fears with faith. And you will see the miracles of the Lord. Sino ditong excited at hahawakan niya ang kanyang staff at sasabihin niya sa Panginoon, Lord, hindi ako bibitiw sa iyong mga pangako. Lord, alam ko ako man ay napapalo. Alam ko, it is for my protection. Kaya, Panginoon, ngayong oras na ito, I will have no doubt in my heart that I will raise my staff and trust in you na lahat ng pangako mo, ano man ito, ako man ay nasa peaceful situation, ako man ay nasa turbulent situation, magulo man ang nasa paligid ko, but your staff gives me courage. Your staff makes my heart secure that I am in the right place. Your staff makes me trust you more. That this is just part of the plan. At sa dulo, para akong yung wealthy businessman, nalugi man ako by millions, but I believe as I continue to go through this situation and that I know that you're with me, I believe ibabalik mo lahat ng nawala. Hanggang sa yung wealthy businessman naging multi-billionaire. God is just testing your heart. Hanggang saan kakakapit sa staff mo. O matagal mo nang iniwan si staff. Promises na pinanghawakan mo 10 or 5 years ago. Wala naman nangyayari, Lord. Di ko naman nakikita ang progress. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kunin mo na ulit. Itaas mo na ulit. And the Lord said, as you raise your staff, miracles will happen.
As we sing this song, ito po, pinangahawakan natin ang pangako ng Diyos. Samahan niyo ako umawi. Sa tuwing sasapit ang umaga. Come on, the Lord is bringing hope in your heart now. Hindi mo man nagugustuhan ang nangyayari. Sa iyong mga pangako, ang buhay ko'y lalo sumisigla. Mga pangako mo, Mga pangako mo, binitawan, panghahawakan ko. yes Lord. Kamay mo sa akin, gumagabay, pagkalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Come on. Awitin natin ito muli sa Panginoon. Sa tuwing sasabi, Sa tuwing sasapit ang umaga, raise your voice. buhay ko'y In puno worship. na ng pag-asa. Dahil sa iyong mga pangako, Sa'yo the staff, ang tungkol, ako, ang buhay ko'y lalong sumisigla. come on, declare. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin, gumagabay, Ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga pangako, Mga pangako mo, binitawan, panghahawakan ko. come on, declare. Kamay mo sa akin, gumagabay, Yes, Lord. ang kalakasan ko. Ikaw ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang ang buhay ko. Gamitin mo Hanggang sa nais mo. Iparinig niyo sa Panginoon, mga pangako mo. Iparinig mo kay Lord, come on. Mga salitang nilimot mo na noon. Just raise your staff once again. God is here. Ang buhay ko. For the last time, itaas mo ang staff mo habang inaawit mo ito sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo, may karampatan niyang staff. Sing this song with all your heart. Mga pangako mo. Yes, Lord. Nakataas ang kanilang mga tungkod ngayon, Panginoon. You know their situation. Inalaw mong dumaan kami dito, Panginoon. But your staff is our protection, our security. Nakikita mo ang iyong bayan, Panginoon. Hanggang sa... Lord, I declare and decree na sa lahat ng mga nariritong JA1 people, even those who are in the online, as they raise their staff, Lord, dumadaloy ang iyong himala. Panginoon, may ginagawa ka. They are not really stuck in their situation. They are not anymore stuck of themselves, but they are now still and they are hopeful na sa kanila pong pagtaas ng kanilang staff, hinahawi mo ang Red Sea and you are now bringing the impossible to possibilities. Lord, I declare, expertise mo, Panginoon, ang imposible. Kaya, Panginoon Diyos, we know as we raise our staff, may ginagawa ka na. God is moving.
I declare healing. I declare favor and prosperity. I declare mas deeper na relasyon sa iyo. And I declare reconciliation and restoration sa bawat pamilya ng mga anak mong naririto and even those who are in the online. I declare that they will go through with this. And Lord, you will be with them. You will never leave them nor forsake them. Sa kaduluduluhan, Panginoon, they will say, Lord, salamat sa tagumpay. Salamat sa pagsama. Hindi mo kami iniwan at di mo kami pinabayaan. Lord, we seal lahat ng katugunan sa pangalan ng Panginoong Jesus. And Lord, we do not allow the enemy. Hindi namin inaalaw si Pharaoh, ang mga Egyptians, na muli kaming masaktan, muli kaming mapahirapan. We do not allow sin. We do not allow curses from the devil in our lives. Ang bagkos ang aming tinitingnan ngayon. We are focused on what you will do to us and for us. To you all the glory, honor, and thanksgiving. Thank you, Lord, for you will lead us out of our situation. Punong-puno ng pangako. To God be the glory and honor. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord.